Good afternoon. So, papakita ko lang sa inyo guys yung gagawin natin na preparation dito sa ating pagtatamnan. Part pa rin po ng preparation natin dito sa pagtatamnan natin ng ampalaya. So, alam nyo guys, isa po sa napakahalagang pa-prepare natin before tayo magtanim is yung lupa na pagtatamnan natin. So, isang factor po na maging maganda po yung tanim natin is kailangan naka-prepare ng maayos yung ating tanim and ma-prepare natin yung lupa kung saan natin itatanim yung ating tanim. Lahat naman ng klase ng crops, ng gulay, kailangan natin ito guys. So ipapakita ko sa inyo guys yung isang preparation na ginagawa natin. So abangan lang ninyo guys. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo. Paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video na ating gagawin. Ayan, so ito yung pagtatamnan natin ng second batch ng ampalaya. So yung seeds nito, nakapag-prepare na tayo dito guys. And yung lupa na pagtatamnan natin, nakapaglagay na tayo ng plastic mulch. And nakapagtanim na rin tayo dito ng sili. So intercrop tayo ng sili and ampalaya. Mas inuna lang nating tinanim yung sili guys para mas madali siyang lumaki pagka nasa taas na yung ampalaya natin guys. So naka-prepared na tayo guys sa lupa. Gagawin na lang natin, magmi-mix na tayo ng cow manure. So itong cow manure natin, matagal na to guys. Nasa I think 4 to 5 months na nating stock to. Ito pa yung mga stock natin nun, yung mga nakaraan na tanim natin. So ito yung ilalagay natin dito sa butas. So safe na ito guys dahil decompose na siya. Sobrang na-stock na ng napakatagal niyan guys. Kaya hindi na yan delikado dito sa tanim natin. So ang gagawin lang natin, maglalagay lang tayo dito sa pagtatamnan natin ng ampalaya. Ayun. So yon, ganun lang yung gagawin natin dito guys sa ating tanim, pagtatamnan ng ampalaya. Siguro 2 days na lang pwede na nating itanim yung ating ampalaya. So direct seeding tayo guys, pinatubo lang natin yung ating seeds. Ayan. So ganun lang yung gagawin natin guys. Ayan. So ayan, haluan lang natin ng decompose na cow manure. Ayan, para maging buhaghag yung lupa kung saan natin itatanim yung buto ng ampalaya natin. And syempre, maging ano siya, maging healthy yung lupa guys. Ayan. Ayan. So ganun lang yung gagawin natin guys. Oh. Diba? Ayun. Ayan. Pag naglagay tayo ng mga cow manure guys, gagamit tayo ng cow manure or goat manure guys. Make it sure po na dry na yung ilalagay natin or decompose na guys, para maiwasan po natin na mamatay yung ating tanim na gulay.
So yun yung gagawin natin ano guys. Ayan. Ayan, bawas lang tayo ng konting ayan. Okay. Ayan. Sa ganitong paraan guys, yung ginagawa natin, magiging mabulas po yung ating tanim na gulay, and yung kanyang paglaki ay maging malusog guys, kasi yung parte kung saan tayo magtatanim ay malusog po. Ayan. Ayun, ganun lang yung ginagawa natin guys. Ayan. Ayun, sa mga ano guys, mahihilig magtanim ng gulay and gusto pong pasukin ang ampalaya farming, kasi nakatutok po tayo sa ampalaya farming guys. Share po natin sa kanila yung video na to, or share po ninyo yung aking channel and invite po sila mag-subscribe sa aking channel para ma-update po sila lagi dun sa ginagawa natin pagdating sa pagtatanim ng iba't ibang klaseng gulay, especially po ang pagtatanim ng ampalaya. Yun po kasi yung isa sa tinututukan natin guys, yung pagtatanim po ng ampalaya. Ayan. Ayan o. Ayan. So, yan. Sa mga may concern, question, guys, question lang po kayo sa ating comment section. Kung may mga gusto po kayong suggest, may mga tanong po kayo regarding po sa pagtatanim sa ginagawa natin, comment lang po kayo sa comment section guys. Sikapin po naming sagutin yon as soon as possible guys. Ayan. Ayan, yan yung ano guys, tamang preparation po sa pagtatanim ng kahit anong klase ng gulay guys. So, isang napakalaking factor guys para sa akin ang land preparation. So, malaking bagay yon para sa akin guys. Kaya kung gusto ninyong maging maganda yung inyong tanim, kailangan yung land preparation, isa yon na i-consider natin para maging maayos at maging maganda yung ating tanim. So yon, yun lang yung maibabahagi ko sa inyo guys. Abangan nyo lang yung mga video na aking ibabahagi sa inyo guys. Subscribe na rin po kayo sa aking channel. Paki-like
and share po yung ating mga video. Ganun din, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kayong ma-update sa ating mga video na gagawin pa natin guys dito sa aking channel. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga dati ko ng subscribers and lagi pong nanonood sa aking mga video. Thank you so much po. God bless po sa ating lahat. So sa susunod na video guys, abangan nyo lang. Marami pa tayong pagsasamahan na video na aking gagawin dito po sa aking channel. So abang-abang lang po guys. Thank you so much and God bless po.